DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Hit and Run! Ang tawag sa kasong nakabangga at tinakbuhan ng nabangga. Gayong ang obligasyon ng nakabangga ay tulungan on the spot ang kanya na disgrasya. Ano kaya ang maaring mangyari kapag ang nakabangga ay tinakasa ng dapat niyang panagutan o siya'y nag-hit and run? Iyan ang ating aalamin sa pagsisimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Umaampon. Overtime pa naman ako sa trabaho. Baka mapasma ako. Kaya tatawid na ako habang walang parating na sasakyan. May kumararot na delivery truck. Mapapagka ako! Hindi! Tutulong! Tulungan ako! Tinakbuhan ako lang nakabangga sa akin! Mawa kayo sa akin! Ayan ako! Sammy! Bakit itinutulak mo yung motorsiklo mo? Nasiraan po ako habang pauwi ako, inay. Hindi ko na pumayadaan sa repair shop kaya iniuwi ko muna. Dahil sa susunod na ligo pang sweldo ko sa fast food na pinapasukan ko. Padalas namang masiraan yung motor mo. Kasi po luma na eh. Mahigit 10 taon na po ito. Second hand pa nang mabili ko. Mahigit 1 kilometro ko po yata itinulak eh. Ay, naku, kawawa ka naman, anak. Hindi po ako magiging kawawa, inay. Hindi po ako magtsatsaga sa karag-karag na motor. Hindi po ako mapipilitang magtrabaho sa kakarampot na kita bilang waiter kung nakatapos sana ako sa pag-aaral. Gaya ng pangako sa akin, itay. Sammy, 12 anyos ka pa lang na mawala ang ama mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa nalilimot ang pangako sa akin, itay. Ang pangako niya na inasahan ko. Pangako, anak. Kahit gumapang ako sa hirap, ibababag ko sa trabaho sa konstruksyon ng katawan ko para mapagtapos ka sa pag-aaral. Titiyakin ko na ikaw na nagsosolo kong anak ay magiging titulado. Hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral, na Hindi po natupad nito yung pangako niya sa akin dahil pinatay siya. Sammy, hindi pinatay ang itay mo. Na-aksidente siya. Siguro nga po. Aksidente ang pagkakabangga kita na sasakyan nakabundol sa kanya. Nung gabing papauwi siya. Matapos mag-overtime sa trabaho. Pero hindi po mamamatay si itay. Kung matapos siyang mabangga, isinugod ka agad siya sa ospital.
Hindi po sana. Naghirap ng gusto si Itay bago namatay. Sa aming anak. Hindi ko po nasaksihan, Day. Pero narinig ko pa ang usap-usapan ng ibang nakasaksi sa kalunos-lunos na pagkamatay ng Itay. Kaya awang-awa po ako sa kanya. Matapos na po siyang mabangga, humarurot pa pala yung sasaking nakabundol sa kanya. Kaya naiwan si Itay sa gitna ng kalsada. Nakahandusay, duguan at agaw buhay. Nakikiusap, nagmamakaawa, humihingi ng tulong para dalhin siya sa ospital. Pero wala ni isang tumulong sa mga taong nakamasid lamang sa kanya. At sa halip na tulungan, dinadaanan, iniwasan, at nilampasan lamang siya ng ibang sasakyan. Hanggang isang kotse ang nakahagip pa sa kanya. Kaya nakaladkad siya ng ilang metro. Saka lang may nakonsyensiyang maglagay ng barrier sa paligid ng katawan ni Itay na wala ng buhay. Anak, ipinasa Diyos ko na ang nangyari sa Itay mo. Tinakbuhan po si Itay na nakabangga sa kanya, Nay. Kaya para na rin po siyang pinatay ng naghayop na driver na nag-hit and run sa kanya. Anak, ay, huwag mo isuntok sa dingding ang kamay mo. Baka masugatan ka. Nay, marami po eh. Napakaraming hirap ang natikman natin dahil sa pagkawala ng Itay. Napakaraming hirap po ang dinaranas at tinitiis natin hanggang sa gayon. Kaya galit ako. Galit na galit ako sa taong nakapatay sa kanya. Sino man ang taong yun? Makikilala ko rin po siya. Kung tinakasan man niya ang dapat niyang panagutan sa Itay mo. Napakalaki po ng dapat niyang pagbayaran sa atin. Anak, ipaubayan na natin sa langit ang pagpaparusa sa kanya. Hindi po, Inay. Sami, Kapag nakilala ko po ang taong nag-hit and run kay Itay, gaganti ako sa kanya. Mawawala lang ang matinding galit ko sa kanya kapag napaghigantihan ko siya. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, bakit napaiyak ka yata, Emmy? Oy, talagang napaliwa ako sa tuwa, Ruben. At sigurado ko mapapaiyak din sa tuwa si Maris kapag pinaalam ko sa anak mong tumawag ka sa akin. At sinabi mong uuwi ka na. Matatapos na kasi sa susunod na buwan ang kontrata ko dito sa ibang bansa. Kahit naman tapos na ang kontrata mo, nagpapanibagong kontrata ka sa trabaho mo kaya hindi ka makauwi. Kasi nga, nag-aaral pa ang nag-iisang anak natin. Pero ngayon titulada na si Maris. Pwede na akong umuwi para makapiling ko na kayong pamilya ko. Ikaw lang naman ang mapilit mapalayo sa amin. Wala nang dahilan para mapalayo pa ako sa inyo ng ating anak, Emmy. Salamat naman. Mahal na mahal ko kayo ni Maris. Kaya handa akong magsakripisyo. Gawin ang lahat para sa ikabubuti ninyo. Basta't kapiling ka namin, Ruben. Wala na kaming mahihiling pa ng anak mo. O kailan ang dating mo rito sa Pilipinas? Dumating na pala ang papa mo galing abroad, Maris. Oo, Sammy. Ipinaalam ko na sa'yo dahil isang araw makikilala mo siya. Ipapakilala mo ako sa father mo? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ako na waiter lang? Wag mo nga minusin ang sarili mo. Alam mo namang hindi ako tumitingin sa kalagayan sa buhay ng kapwa ko. Kaya nga naging friend agad tayo na maging suki ako sa fast food na ito eh. Isa pa, proud akong ipakilala kahit kanino ang papa ko. Pinagmamalaki ko siya dahil responsable siyang ama. Nagtiis, nagsakripisyo magtrabaho sa ibang bansa kahit mapalayo sa amin ng mama ko para lang mapaginhawa kaming pamilya niya.
At para mapagtapos ako sa pag-aaral. Alam mo, swerte ka sa ama. Hindi ka tulad ko. Naikwento ko naman sa'yo ang masaklap na sinapit ng itay ko, hindi ba? Oo, alam ko na yun. Huwag mo na ikwento ulit sa akin yung pagkawala ng father mo. Kamkaiyakan pa tayo. Ay, teka. Ipapahanda ko ng mga order mo, ha? O sige, thank Saka you. na lamang tayo magkwentuhan ulit. At napatagal ng pag-uusap natin. Isa pa, ngayon mo, masama na ang tingin sa akin ni Noli. Bakit naman sasama ang tingin sa'yo ng kasama mo waiter? Kasi may crush siya yung kasamahan kong yun sa trabaho. Ano? Baka akalain niya, kinakaribal ko siya. Noli, hindi kita kinakaribal kay Maris. Dapat lang, Sammy. Ako ang unang nakilala at naging kaibigan ni Maris. At inamin ko na sa iyo na type ko siya at balak ligawan bago kita ipinakilala sa kanya. Magagawa ko ba namang karibalin ka? Ikaw nagpasok sa akin sa trabaho. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Kaya nga sanggang dikit tayo, di ba? Ngayong nagkalinlawan na tayo, pwede na akong umangkas sa motorsiklo mo. Kung hindi pala kaibigan lang para sa akin si Maris, hindi ka nasasabay sa akin sa pag-uwi. Kahit mapadaan ako sa bahay niyo sa pag-uwi ko. Tapatan, Sammy, ha? Nakahinga ako ng maluwag. Ang malaman kong kaibigan lang para sa yung babaeng kursunada ko. Pero ano, Noli? matutulungan mo kaya akong magustuhan ni Maris? Ba, ay dumating ka na pala, Ruben. At totoo pala ang balita kung nakabili ka ng van na maipapasada mo. Ay, baka naman pwedeng maanggihan mo ako ng bahagya ng biyayang nakuha mo sa ilang taon mong pagtatrabaho sa ibang bansa. Nakapag-abroad ka lamang eh. Naging mapera ka lang, Ruben. Yumabang ka na. Tinignan mo lamang ako na parang wala kang nakita. Parang hindi mo ako kilala. Hindi mo ako pinansin kahit magkapit-bahay lamang tayo. Dahil mapera ka na at pulubi lamang ako. Pero kahit basura ako sa tingin mo, utang mo sa akin. Kaya nakapagtrabaho ka sa ibang bansa. Itinikom ko lamang ang bibig ko noon dahil wala akong pakialam sa ibang tao. Pero dahil sa kayabangan mo, tatablay na kita. Ano ho, Aling Pura? Kilala niyo yung nag-hit and run sa ama ni Sammy? Oo, Loli. Paano kung... Paano kung nalaman na naging biktima ng hit and run ng ama ng kaibigan mo? Ay, nung minsang umangkas ka sa motor niya at inihatid ka niya sa bahay niyo, narinig ko ang pag-uusap ninyo. Dahil magkapit-bahay lamang naman tayo. At nalaman kong maagang naulila sa ama si Sammy. Hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral at nagkahirap-hirap sa buhay sila ng kanyang ina dahil na hit and run ang kanyang ama. Hit and run na nagkataong nakita ko. Hindi lang kayo nalimusan ni Mang Ruben. Lumapit na kayo sa akin at nag-imbento na kayo ng paninira sa kapitbahay yung hindi naglimos sa inyo? Ay, hindi ko sinisiraan lamang si Ruben. Maniwala ka, Noli. Si Ruben ang naka-hit and run sa ama ni Sammy. Ang naging mapera at mayabang na si Ruben. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan?
Hindi naniwala si Noli sa matandang babaeng pulubi. Subalit, naging interesado si Sammy na makausap ang matandang babae. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Sammy? Ituro ko sa iyo yung matandang babaeng pulubi na kumausap sa akin kanina umaga. Kaya sinundan kita rito sa comfort room ng fast food, Noli. Bakit pa? Alam mong matagal ko nang gustong makilala at magantihan ang nakapatay sa aking ama. Malamang naninira lang yung matandang pulubi na kapitbahay niya dahil hindi siya nilimusan nun. Paano kung totoo ang sinabi niya sa'yo? Siguro naman di totoo yun. Nabanggit ko lang sa iyo yung pag-uusap namin dahil parang gusto kong matawa sa kanya. Masama pala siyang hindi nalilimusan. Kapag napapahiya siya, naninira na. Gusto kong masiguro kung naninira lamang ang matandang pulubi o kung totoo ang sinasabi niya laban sa kapitbahay niyang hindi naglimos sa kanya. Sammy, Noli, tutulungan kitang magustuhan ni Maris kung tutulungan mo akong makausap ang matandang maaaring totoong nakakaalam kung sino ang nag-hit and run sa aking ama. Okay ba? Palimos po. Aling Pura, hindi po kayo kailangan maglakad sa pamamalimos. Huwag mo akong sabayan. Huwag mo akong kausapin, hindi kita kilala. Alam ko kung kilala niyo ako. Hindi! May lamang kita nakita. Aling Pura, huwag na kayong magkaila sa Bitiwan akin. mo ang braso ko. Alam niyong kaibigan ho ako ng kapitbahay niyo si Noli, na may tatay na namatay dahil na hit and run. Wala ako alam sa sinasabi mo. Bitiwan mo sabi ako. Aling Pura! Sabi hindi kita kilala. Kaya huwag mo akong kausapin. At hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Aling Pura! Huwag ho kayong tumawid! May parating na kotse! Aling Pura! Aling Pura! Aling Pura! Tinakbuhan ho kayo ng kotseng nakabangga sa inyo. Isusugod ko kayo sa ospital. Gusto kong bago mamatay. Sabi ko sa iyo, ang totoo. Anong totoo? Ang nag-hit and run sa iyong ama. Sino? Sino ho ang nag-hit and run sa aking ama? Sino? Maipaalam kaya kay Sammy ng agaw buhay na matandang pulubi kung sino ang nag-hit and run sa kanyang ama? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salong. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan.
Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Binata na si Sammy, subalit nakatanim pa rin sa kanyang dibdib ang galit sa pagkamatay ng kanyang ama na naging biktima ng hit and run nung siya ay 12 anyos pa lamang. Galit na para sa kanya ay mapapawi lamang kapag siya ay nakaganti sa nakamatay sa kanyang ama at nakapagpaluwag sa dibdib ng binata ng kanyang mabatid sa naaksidenteng matandang babaeng pulubi kung sino ang nag-hit and run sa kanyang ama. At ay pagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Oh, salamat ulit sa paghatid mo sa akin pa uwi, Sammy. Okay lang, Noli. Bukas, dadaanan na lang uli kita rito sa inyong bahay, para sabay na tayo sa pagpasok. O sige na. Teka, Sammy. Bago ka umalis, ituloy natin yung pag-uusap natin kanina sa fast food. Na hindi natuloy dahil sa dami ng customer na inaasikaso natin doon. Sabi ko nga sa'yo, naipaalam na sa akin ng matandang pulubi kung sino nag-hit and run sa itay ko. Hindi yun. Kaya nga nagpapasalamat ako kung nagkausap kami bago siya nalagutan ng hininga. Mabibigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ng itay ko. Makakaganti rin ako sa nakapatay sa kanya. Bakit yun ang iisipin mo? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa pumatay sa itay ko, Noli. Kapag pinairal mong pagganti, malamang mabilanggo ka. Hindi ako natatakot makulong. Teka, yung sinabi ko sa'yo tungkol kay Maris ang pag-usapan natin. Iyon ba? O ano, kumusta? Nailigaw mo na ba ako kay Maris? Sammy, hindi kita maintindihan. Maliwanag po ang sinabi ko sa inyo, Nay. Malapit na pong magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng itay. Paano mangyayari yun? Hindi naman natin alam. Wala namang may gustong tumistigo kung sino ba nakahit and run sa itay nyo. Alam ko na po. Paano? Hindi ko nasasabihin sa inyo kung paano ko nalaman. Sapat na pong nalaman yung kilala ko na kung sino nakapatay kay itay. Para kahit paano, magluwag ang dibdib nyo na malapit na akong makaganti sa tao yun. Sammy, Basta ang tinitiyak ko sa inyo, Nay, magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng itay. Yun po ang sisiguruhin ko. Sammy. Oh, bakit? Ako na magbibigay ng order sa customer na inaasikaso mo. Bakit? Si Maris ang asikasuhin mo. Si Maris? Oo. Kapapasok lang niya rito sa fast food. Uy, bakit hindi ka mag-asikaso sa kanya? Mahina nga ako sa babae. Hindi ako marunong manligaw. Kaya nga nagpapatulong ako sa iyo eh. Sa akin ka magpapatulong? Pareho lang tayong hindi pa nagkakasyota. Pero maboka ka. Hindi ka gaya ko, nauutal kapag kaharap at kausap ko na si Maris. Kaya hindi ko siya maligawan kahit magkapit bahay lang kami. Okay, sige. O paano? Ako nang bahala. Kakausapin ko. Liligawan ko si Maris para sa'yo. Sasakit talaga yung tiyan ko sa katatawa sa'yo, Sammy. Maris, puwera biro. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Maniwala ka.
May waiter sa fast food na ito na patay sa'yo. Kung totoo yan, bakit walang nanliligo sa akin dito? May pag-asa ba kung Kung ano? ako ang manligaw sa'yo? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, Mano po, Mama? ay kaawang ka ng Diyos, Maris. Papasok na po ako sa kwarto ko. Teka anak, Ay, po. Bakit po? natanggap ka na ba doon sa kumpanyang ina-applyan mo? Hindi pa po. Pero malamang matanggap po ako dun. Ay, akala ko'y may trabaho ka na, kaya pagdating mo'y masayang-masaya ka. Natural lang po sa akin yung pagiging masayahin ko. Sige po, Ma. Oh. May tumatawag sa akin eh. Sa kwarto ko na lang po siya kakausapin. Sige. Narinig kong dumating na si Maris. Oo, Ruben. Kapapasok lang niya sa kanya kwarto. Hindi niya ako napansin sa kusina. Nakalimutan na ng anak mong magmano sa'yo. Kasi nga may tumawag sa kanyang cellphone. Nagiging malilimutin yata anak mo. Oo nga, ewan ko ba doon. Pero kakaibang nakikita kong saya ni Maris ngayon, ha? Kakaiba? Oo. Iba ang kislap ng kanyang mga mata. Lalo na pag may tumawag sa kanya. Emmy, baka Baka ano? Baka umiibig na si Maris. Sige, Noli. Daanan na lang kita uli bukas, ha? Teka, Sammy. Tong, Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko sa'yo kaninang pag-angkas ko sa motor mo eh. nagtanong ka ba sa akin? Oo. Bago tayo umalis sa fast food. Ang sabi ko, kumusta nang lagay ko kay Maris? Yun ba? Okay lang. Ano okay lang? Nailigaw na kita kay Maris. Baka pinag-iisipan pa niya magiging sagot niya. Kailan mo ko nailigaw kay Maris? Mahigit 1 linggo na. Baka alam na niya ang sagot siya sa akin. Ewan ko. Alamin ko. Noli, Naiinip na ako, Sammy. Kaya maglalakas loob na akong personal na manligaw kay Maris. Noli, may ibang customer na dumating eh. Ang mga kasama ko ng waiter ang mag-aasikaso sa mga yon, Maris. Si Sammy. May hinihintay siyang order ng isang customer. May sasabihin sana ako sa kanya Maris, ang sinabi ko sa'yo, Noli, nabanggit na raw sa'yo ni Sammy na may pagtingin ako sa'yo. oo, nabanggit nga niya yan sa akin. Totoo yun. Mula pa nang una kitang makita, hindi ka na naalis sa isip ko, sa puso ko. Kaya kahit alam kong alangan ako sa'yo, waiter lang ako, high school graduate lang, samantalang ikaw mataas ang pinag-aralan. Naglakas loob na akong ligawan ka. Tulak ng damdamin ko sa'yo. Noli, walang problema sa katayuan natin sa buhay. Kaya lang, kaibigan ka lang para sa akin. Kaibigan lang? At tapatan ha. May nagugustuhan ako. Sino, Maris? Sinong nagugustuhan mo? Sino? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inamin ni Maris kay Noli kung sino ang napupusuan niya. Bagay na inamin din ng dalaga sa kanyang ama. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan?
Ano, Maris? May boyfriend ka na? Opo, Papa. Kailan pa? Kanina lang po. At isang waiter. Umamin po ako sa inyo dahil naniniwala po akong ang pagkakaiba ng katayuan sa buhay ay hindi hadlang sa dalawang nagmamahalan. Maris, Isa pa, nasa hustong gulang na naman po ako eh. Kaya alam ko po may intindihan niyo ko. Dahil may iba nga pong mas bata pa sa akin na nakipagrelasyon na. Gaya niyo po ni Mama na naikwento niyo sa akin. anak, Naiintindihan niyo po bang nakipagrelasyon na ako, Papa? Okay lang po sa inyo na nagka-boyfriend ako ng isang waiter? Angkas na, Noli. Hindi ako gago. Para umangkas pa sa motor mo, Sammy. Bakit kanina ko pa napapansing parang galit ka sa akin? Talagang kanina pa kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya pagkatapos ng trabaho natin, sumunod agad ako sa'yo rito sa parking area, talikod ng fast food. Bakit? Nagmamaang-maangan ka pa? Ha? Gago ka? Noli, Ha? bitiwan mong kwelyo ko. Ginago mo ko! Nasasaktan mo na ako, ano ba? Ang loob kong sobrang sinaktan mo, Sammy. Akala ko kaibigan kita, kaya nagtiwala ako sa'yo. Nakiusap ako sa'yo na iligaw mo ako kay Maris! Pinagbigyan kong pakiusap mo. Iniligaw kita kay Maris. Tinraidor mo ko! Pinaasa mo ko na tutulukan mo kung magustuhan ni Maris. Pero ano ginawa mo? Sarili mong iniligaw mo sa kanya. Kaya inamin niya sa akin na ikaw ang gusto niya! Kasalanan ko bang ako ang nakagustuhan niya? At hindi ikaw? Kung talagang tunay kitang kaibigan, kahit pa magkagusto sa'yo si Maris, alang-alang sa akin, hindi mo siya papatulan. Hindi mo ako tatablayan. Noli, sorry. Isa kang ahas! Sobra ka na, ha? Lumaba ka! Talagang lalabanan kita! Ha? Hindi ka obra sa akin! Saan hahantong ang pag-aaway ni Sammy at Noli? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Butiang. Technical Supervision Bong Buyar at Eric Luceno. Musical Scoring Buboy Sanoga. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Caspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan?
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tiniyak ni Sammy sa matalik na kaibigang si Noli at sa kanyang ina na mabibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama at makagaganti siya sa nag-hit and run sa itay niya na naging sanhi ng kamatayan nito. Kasunod yun, naging nobya ni Sammy si Maris na kursunada naman ni Noli. Kaya nag-away silang magkaibigan at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanala sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi ka uubra sa akin, Oli! Ang lakas ng loob mong awayin ako. Lampa ka naman pala. Ano? Ha? Tama na! Kala mo ha? Sammy, tama na yan! Nay, Mabuti pala may pinuntahan akong kaibigan na malapit dito sa pinapasukan yun ni Noli. Nakita ko nag-aaway kayo magkaibigan. Hindi ko na ho kaibigan ang anak ninyo, Aling Josie. Bakit ba kayo nag-aaway? Itanong niyo sa traitor na yan. huwag mo akong turuin, Noli. Baka tamaan ka pa sa akin. Saming tama na, Sammy. Hirap na nga bumangon si Noli, sasaktan mo pa. Sige na, maghiwalay na kayo. Umuwi na tayo, halika na. Mabuti pa nga ho, Nay. Iyahatid ko na kayo pa uwi. Kapag hindi pa kami naghiwalay ng Noli na yan, baka hindi ako makapagtimpi. Baka malumpo ko siya. Noli, Kayo pala, Aling Josie. kahit nakauwi na ako, hindi mawala ang pag-aalala ko sa inyo ni Sammy. Kaya nang umalis siya dahil may pupuntahan daw, naparito na ako sa inyo para makausap ka. Pasok ka kaya. Hindi, wag na. Hindi naman ako magtatagal eh. Habang nakaangkas ako sa motor ni Sammy, tinanong ko siya kung anong pinag-awayan niyo. Ayaw naman niya sabihin sa akin. Pero maliit na bagay lang daw. Malaking bagay ho sa akin. Natinraitor ako ng anak ninyo. Ano ba nagawang kasalanan sa iyo ni Sammy? Kinaribal ho niya ako. Sinulot sa babaeng kursunado ko. Pero wag na ho natin pag-usapan yun dahil lalo lang sumasamang loob ko sa anak ninyo. Sige. Hindi ko na aalamin ang punot dulo ng naging alitan niyo ni Sammy. Pero ako na ang humihingi ng paumanin sa iyo, Noli. Aling Josie. Pagpasensyahan mo na sana ang anak ko, ha? At pakiusap. Huwag na kayo mag-aaway uli. Nag-away pala kayo ni Noli, Sammy? Oo, Maris. Kaya hindi ko na siya inihatid sa kanila. Bago ako nakipagkita sa iyo dito sa tabing dagat. Dahil sa akin, nagkasira kayo magkaibigan. Wala namang problema sa akin yon. Kahit sino, tatablahin ko dahil sa iyo. Sammy, Talagang mahal kita, Maris. Kaya handa kitang ipaglaban, kahit kanino. Pero, ano, Sammy? handa mo rin kaya akong ipaglaban, kahit kanino? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ruben, may malalim ng gabi. Gising ka pa? Hindi ako makatulog, Emmy. Bakit? Nag-aalala ako kay Maris. Dahil nagtapat siya sa'yo na may nobyo na siya. Oo. Oh, akala ko sinabi mo sa anak mo na okay lang sa'yo magkanobyo siya. Kahit na waiter lang. Sabi ko lang yun. Para hindi sumama ang loob niya.
At hindi siya magrebelde gaya ng ibang nakipagtanan sa nobyo matapos kumontra sa karelasyon nila ang kanilang mga magulang. Hindi naman siguro gagawin yun ni Maris. Tiwala pa rin ako sa ating anak. Pero titiyakin ko na hindi siya mapapariwara. Bakit? Anong gagawin mo, Ruben? Ano? Ano, Maris? Gusto ako makilala ng parents mo? Oo, Sammy. Kaya tinawagan kita. Mamaya na tayo mag-usap, Maris. May asikasuhin lang muna akong customer. Wala ka bang kasamang waiter dyan sa fast food? Meron si Noli, siyang pinakamalapit sa akin. Pero hindi kami nagkikibuan mula nung nag-away kami. Kaya hindi ko siya mapakiusapang siya muna mag-asikaso sa customer na tumatawag sa akin habang kausap kita. O sige, gawin mo muna ang trabaho mo. Salamat at naiintindihan mo ako. Pero, teka, payag ka bang makilala ng parents ko? Sige. Okay, thanks. Kailan nga pala, Maris? Kailan ako papasel sa inyo? Para magkakilala kami ng mga magulang mo. Nay, aalis na po muna ako. Oh, bihis na bihis ka sa amin. Isang malakad mo. Sa nobya mo. Nabanggit ko na nga pala sa inyo na may girlfriend na ako. Ay, hindi naman masama na magkanobya ka, anak. Nasa hustong edad ka na para makipagrelasyon. Pero dahil lamang ba sa isang babae, masisira na mabuting pagkakaibigan nyo ni Noli? Hindi ko naman po gustong masira ang dating magandang samahan namin, Nay. Kaya lang, nagkataong iisang babae ang natutuhan nyo mahalin. Ganon. may dahilan po ako para maatim kong masira ang pagiging magkaibigan namin ni Noli. Sammy, Mayroon po akong mabigat na dahilan. Sammy, ano bang dahilan at nagmamadali ka sa pag-uwi? Hindi ako nagmamadaling umuwi, Maris. Sinadya kong ihatid ka hanggang dito sa gate namin para magtapat ka sa akin. Totoo ang sinabi ko. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Nang ipakilala mo ako sa mama at papa mo. Kaya kahit ilang minuto pa lang kami nagkakausap, nagpaalam na ako sa inyo. Nagpumilit kang magpaalam nang hindi mo man lang tinikman yung niluto ko para sa'yo. Sa ibang pagkakataon na lang. Tsaka ko natitikman ang luto mo, ha? Ewan ko. Pero halata ko kanina, hindi ka komportableng kausap ang parents ko. Lalo na ang papa ko. Akala mo lang yan. Napansin ko na may tingin ka sa papa ko na parang matalim. Maris, Sabihin mo nga sa akin ang totoo bago ka umalis, Sammy. Please. Bakit hindi ka komportable sa papa ko? Anong dahilan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi inamin ni Sammy kay Maris ang totoong dahilan kay hindi siya komportable sa ama ng dalaga. Tiniyak naman ni Mang Ruben sa kanyang asawa na hindi siya papayag na mapasama ang kanilang anak at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Emmy, hindi ako papayag masira ang buhay ni Maris. Bakit, Ruben? Sa akala mo ba, masisira ang buhay ng anak natin dahil sa kanyang nobyo? Wala akong tiwala sa amin na yun. Bakit? Dahil isa lamang siyang waiter? Hindi yun. Hindi issue sa akin ang mababang katayuan sa buhay ng lalaking yun. Ang mga kilos at pananalita niya, ang dahilan. Kaya wala akong tiwala sa kanya. Halata kong hindi siya komportable habang kausap natin siya.
Oo nga. Nahalata ko nga rin yun. Kaya nga, aalamin ko ang tunay na pagkatao ng Sammy na yun. Ayoko ring masira ang buhay ng anak natin. Kaya gawin mo ang nararapat para hindi mapasama ang ating anak. Talagang gagawin ko, Emmy. Sinikap kong maiahon sa hirap ang pamilya natin. Ginawa ko ang lahat para makapag-abroad ako. Nagtiis ako. Nagsakripisyo ng maraming taon na pagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan ko ng maayos na buhay kayong pamilya ko at para mapagtapos ko sa pag-aaral si Maris. Hindi ako papayag na sa isang kisap mata lang masira ang lahat ng mga pagtiis at pagsasakripisyo ko sa ating anak. Para kay Maris, handa akong mamatay. Ruben, At handa akong pumatay. Maris, Ikaw pala, Nolly. saan ang punta mo? Diyan lang, sa mall. Nag-iisa ka yata. Magkikita kami ng kasama ko. Sino? Eh, Si Sammy? Nolly. Malamang kay Sammy ka makikipagkita. Dahil pareho kaming walang pasok sa trabaho ngayon. Sige na, maiwan na kita, Nolly. Maris, hanggang dalaga ka pa. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa'yo. Huwag mo na akong kulitin. Umaasa akong matututuhan mo rin akong mahalin. Nang higit sa naging pagtingin mo kay Sammy. Sige na, dyan ka na. Tatawid na ako. Maris, pakiusap. Bigyan mo ako ng tsansang patunayan ang pagmamahal ko sa'yo. Nolly! Nolly, huwag kang tumawid! May truck! Ha? Mapapangga ka ng truck! Ano? Ito! Pagulin niyo yung truck! Nag-hit and run ang truck! Oh, Diyos ko, Nolly! Saan hahantong ang pag-hit and run kay Nolly ng truck na nakabangga sa kanya? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan?
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nahinto ang pag-aaway ni Sammy at Noli dahil sa pag-awat ni Aling Josie at humingi ng dispensa ang byuda sa dating matalik na kaibigan ng kanyang anak. Si Sammy naman ay ipinakilala ng girlfriend niyang si Maris sa mga magulang nito at nahalata ng dalaga na hindi komportable ang nobyo sa kanyang ama. Kasunod yun, naging biktima si Noli ng hit and run. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang truck na yun. Nakita ko na bangga ng truck na yun si Noli. Pero tinakbuhan niya. Kahabulin ko. Delikadong gagawin ko. Pero magka-counterflow ako para mahabol ko ang truck. Bahala na. Maaksidente na kung maaksidente. Ang mahalaga, hindi makatakas ang truck na nag-hit and run kay Noli. Emmy, Bakit matamlay ka, Ruben? Oh. Napailing ka na. Napabuntong hininga ka pa ng malalim bago ka naupo. nagtanong-tanong ako sa kapitbahay nating si Noli na kasama ni Sammy sa trabaho. Kaya nalaman ko kung saan nakatira ang boyfriend ni Maris. Pinuntahan ko. Nakita kayo ni Sammy? Hindi. Wala siya sa kanila nang dumating ako roon. Pero nakita ko ang kanyang ina. Nabiyuda na. Kinausap mo ang ina ni Sammy? Hindi. Oh, paano mong malalaman ang pagkatao ng nobyo ng anak mo? Gaya ng plano mo. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay nila. Nalaman kong mahirap lang ang pamilya nila. At ang maliit na kinikita ni Sammy, ang tanging ikinabubuhay nilang mag-ina. Nakakalungkot nga na malaman na ganun kahirap ang katayuan sa buhay nung mapapangasawa ng ating anak kung sakali. Hindi ako papayag na magkatuloyan sina Maris at Sammy. Oh, akala ko ba hindi issue sa'yo yung mababang katayuan sa buhay ng isang tao? Basta, Emmy, hindi ako papayag na magkatuloyan sina Maris at Sammy kahit na ano pa mangyari. Aksidenteng nangyari kanina sa tapat ng mula. Kasalanan ng lalaking nabangga ko. Nakaguna ako tumawid pa siya. Kaya hindi sinasadyang nabangga siya nitong truck na minamaneho ko. Hindi ako minto dahil baka gulpihin ako ng mga tao. Baka patayin ako. Kaya ako nag-hit and run. Ang motorsiklo yun na nasa likuran ng truck. Kanina ko pa napapansin. Kahit saan ako magsuot, nakabuntot siya sa akin. Sinungsundan, hinahabol yata ako. Hoy! Driver ng truck! Hinto ka! Hinto! Ako nga ang hinahabol ng driver ng motor. Tinatapatan niya ako at sinigawan. Naka-aksidente ka! Huwag mong takbuhan ang nabangga mo! Huminto ka! Tigil! Hindi ako titigil. Ayos ka! Huwag kang tumangas! Traffic sa hangin na nasuotan ko. Mapipilitan akong itigil itong truck. Hindi ka na makakatakas! Iwan ko na itong truck. Tatakas ako. Hoy! Hindi ka makakatakas! Tatakbo! Dali ko! Sandali! Bitiwan mo ako! Bitiwan? Sa lahat ng ikinagagalit ko sa isang tao,
Yung nag-hit and run! Kaya itong dapat sa'yo! Hindi ko kasalanan. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sabi, nakulong pala yung driver ng truck na nakabangga sa akin dahil sa tulong mo. Ipinaalam ko sa'yo para kahit papano magluwag ang kalooban mo, Noli. Kahit papano, nagluwag na ang loob ko na may nagsugod sa akin dito sa ospital. At nalaman ko sa doktor na walang naging malalang pinsala sa katawan ko. Yung pagkakabangga sa akin ng truck. Mabuti naman kung ganun. Maaari na raw akong lumabas dito sa ospital. Kahit bukas. Salamat. At hindi nangyari sa iyo ang kalunos-lunos na sinapit ng itay ko. Sami, salamat sa pagtulong mo sa akin. Wala yun. Kahit nag-away tayo, hindi mo pa rin ako natiis. Tinulungan mo pa rin ako. Ginawa ko lang ang nararapat sa isang kaibigan. Sami, Iyan ang totoo, Noli. Sa kabila ng lahat, kahit nag-away tayo, kaibigan ka pa rin para sa akin. Matalik na kaibigan. Kahit nag-away si Sammy at ang kaibigan niyang na-hit and run ng truck, tinulungan pa rin niya, Maris. Ganun na nga po. Kung hindi po sa tulong ni Sammy, malamang nakatakas na yung driver ng truck na walang konsensya. Dahil sa halip na tulungan niya, dalhin sa ospital yun na disgrasya niya, tinakbuhan pa. Pero delikadong ginawa ng nobyo mo, Maris. Biruin mo. Nag-counterflow pala siya para mahabol at maabutan ng tumakas na driver ng truck. Kaya nga po lalo akong humanga sa boyfriend ko, Mama. At binugbog ka mo niya ang driver ng truck bago isinuko sa mga pulis? Opo, Papa. Kasi nga po galit na galit si Sammy sa mga driver na nag-hit and run. Dahil naging biktima raw po ng hit and run yung tatay niya. Kaya maaga siya naulila sa ama. Kahanga-hanga ang ginawa ng nobyo mo ng pagtulong sa kaibigan niya, Maris. Pero huwag ka pa rin pakakatiwala sa kanya. Papa? Ingatan mo ang dangal mo. Dahil dangal ang maituturing na pinakamahalagang yaman ng isang babae. Naintindihan mo? Ikinararangal kita sa ginawa mong kabayanihan sa amin. Inay, kahit hindi po sinuli ang naaksidente, kahit sino po ang makita kong naging biktima ng hit and run, tutulungan ko. Dahil naaawa po ko sa mga biktima. At galit na galit ako sa mga driver na nag-hit and run. Sammy. Magawa ko lamang po sa ibang pagtulong na hindi ko nagawa kay Itay. Masaya na ako. At lalo pa ako magiging masaya kapag nakaganti ako sa nag-hit and run kay Itay. Ano? Sammy? Pumasok tayo sa motel? Nakakasawa na kasing namamasya lang tayo dito sa park kapag nagdi-date tayo. Maris, kung talagang mahal mo ako, papayag ka. Pero... Kapag tumanggi ka, hindi ako maniniwalang mahal mo nga ako. At wala nang dahilan para magpatuloy pa na maging tayo. Sammy... Isang tanong, isang sagot. Sasama ka ba sa akin sa motel o hindi?
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ayaw ni Maris na mawala sa buhay niya si Sammy, kaya naging sunod-sunuran siya sa nais ng kanyang nobyo. Kasunod yun, ipinaalam ni Sammy sa kanyang ina na nakaganti na siya sa nag-hit and run sa kanyang ama. At ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sammy, paano? Paano po ako nakaganti sa nakapatay kay Itay, Nay? Hindi kita maintindihan. Sabi ko nga po sa inyo, nakilala ko na nag-hit and run kay Itay. Pero hindi mo ikamo siya na ipabilanggo. Hindi ko na po siya naipabilanggo. Pero, mas masakit naman ang pagganting ginawa ko sa kanya. Sa malaking atraso niya sa ating pamilya. Sammy, Maiintindihan niyo rin po ako, Nay. Isang araw, ipapaliwanag ko sa inyong lahat ang katotohanan. At siguradong sasang-ayon po kayo na tama lamang ang ginawa ko para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Itay. Maris! Anak, napamalo ka ba? Ha? Wala po, Ma. Anong wala? Kahapon ka pa ng umaga nagkakaganyan. Halos lahat yata ng kinain mo, nilabas mo na. Sumama lang yung pakiramdam ko. Baka may sakit ka. Hindi po, wala po. Mamaya lang po magiging maayos na ulit ang katawan ko. Ay nako, abang namamasada ng van ng papa mo, halika. Sasamahan kita sa doktor. Hindi, wag na po, Ma. Para malaman natin kung may sakit ka o wala. Wala nga po akong sakit. Anong wala? Wala po. Oh, bakit umiiyak ka? Kasi kinuulit niyo ako. Hindi ka naman iiyak nang walang mabigat na dahilan. Papasok na po muna sa kwarto. Teka muna. Huwag mo kong tatalikuran, ha? Ma! Magtapat ka. Masama ang hinala ko. Dahil ang hindi mabuting nararamdaman mo ngayon, naramdaman ko rin nung ipagbuntis kita. Buntis ka, hindi ba? Ha? Buntis ka? Hindi ka sa po. akin. Hindi Magtapat po. ka! Umawing ka! Ha? Opo! Opo! Buntis ako. Huwag nang niyoko! Ah! Saan hahantong ang pag-amin ni Maris sa kanyang ina na siya'y buntis? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutian. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucen. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run!
Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Hindi tuluyang nakatakas ang driver ng truck na nag-hit and run kay Noli dahil sa pagtulong ni Sammy. Pinagbili na naman ni Mang Ruben ang anak na si Maris na huwag pakatiwala sa nobyo. Subalit, naging sunod-sunuran ang dalaga kay Sammy at makaraan ng 2 buwan. Napilitang umamin si Maris sa kanyang ina na buntis siya at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Buntis ka pala, Maris. 2 buwan na, Sammy. Kaya pumayag ako magmotel ulit tayo. Para mapag-usapan natin mabuti ang kalagayan ko. Inaasahan ko nang magbubunga ang ilang beses na nangyari sa atin. Napakabigat ng problema natin, Sam. Problema mo lang, Maris. Sammy? Narinig mo? Problema mo lang ang pagbubuntis mo. Problema nyo ng pamilya nyo. Sammy, hindi ako magbubuntis kung hindi ka naging mapusok. Pareho nating ginustong nangyari sa atin. Pumayag ako. Naging sunod-sunuran sa'yo dahil ayoko magkasira tayo. Dahil sinabi mo mahal mo ako. At ano man ang mangyari, hindi mo ako pababayaan. Pasensya ka na. Naniwala ka sa akin. Sammy, nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang sarili ko dahil naniwala ako, mahal mo ako. Kung totoong mahal kita, walang problema sa pagbubuntis mo. Dahil pananagutan ko yan. Pakakasalan kita. Hindi mo ako totoong minahal. Hindi. Bulat sa pool, kaibigan ka lang para sa akin. At kailanman hindi kita minahal at itinuring na nobya. Kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Walang iya ka! Sayang lang ang pagmamahal at pagtitiwala ko sa'yo. Nagkunwari ka lang palang mahal mo ako. Pinuasa mo lang ako. Nilinlang pinagsamantalahan. Napakasama mo. Huwag mo akong sisihin. Hindi ako mabubuntis kundi sa kagagawan mo. Hindi mo ako masisisi. Bakit hindi kita sisisihin? Niloko mo ako! Bakit? Anong naging kasalanan ko sa'yo? Ano? Wala kang kasalanan sa akin. Pero malaki! Napakalaki ng atraso sa pamilya namin ng ama mo! May kasalanan sa pamilya ninyo. Ang papa ko. Oo, ang papa mo, si Mang Ruben. Siya at walang iba ang nag-hit and run sa itay ko! Gumanti lang ako, Maris. Hindi. Nagiganti lang ako sa papa mo sa pamamagitan mo! Hindi! Nay, nakaganti na po tayo sa nag-hit and run kay Itay. Mula na yumao ang ama mo sa amin. Isa sa ipinagdarasal ko ang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya. Natupad na po ang dasal ninyo. Naipaliwanag ko na sa inyo ang lahat. Ang gusto kong mangyari, managot ang dapat managot sa pagkamatay ng itay mo. Mabilanggo o naka-aksidente sa kanya. Mas masakit po kaysa sa pagkakabilang ko ang naging ganti ko sa nakapatay kay Itay. Mali, Sammy.
Maling-mali na gumanti ka sa nakabatay sa itay mo sa pamamagitan ng kanyang anak. Nay, Hindi ako natutuwa na idinamay mo si Marie sa galit mo sa kanyang ama. Kung nagkamali man ang itay niya sa pag-hit and run sa itay mo, hindi kailanman maitutuwid ang isang pagkakamali ng panibagong pagkakamali. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Maris, bago ako pumasok dito sa kwarto mo, naipagtapat na sa akin ang mama mo ang iyong kalagayan. Ang lahat. At gaya ni Mama, magagalit din kayo sa akin? Uusigin niyo ko? Sasaktan? Maris, Sige, Papa! Kagalitan niyo ko! Usigin niyo ako, saktan! Dahil hindi ko sinunod ang bilin ninyo. Hindi ko iningatan ang aking dangal at sinayang ko lamang ang lahat ng gastos ninyo sa pagpapaaral sa akin. Hindi ko ginamit ang pinag-aralan ko, ang isip ko. Nagtiwala ako, nagpaloko sa isang lalaki. Wala namang nasa isip kundi linlangin ako at magsamantalahan. Na matapos akong buntisin, nilayuan ako na parang basura. Ano pang hinihintay niyo pa? Kagalitan niyo na ako. Usigin niyo! Saktan! Saktan niyo na ako hanggat gusto niyo! kung hindi ako nagtitimpi, talagang masasaktan kita, Maris. Pero pagkatapos niyo akong kagalitan, usigin at saktan, kayo naman ang uusigin ko, Papa. Kayo naman ang sisisihin ko. Bakit ako ang uusigin at sisisihin mo? Sa panlilinlang sa'yo ng nobyo mo. Dahil pinagsamantalahan ako ni Sammy. Nilinlang niya ako. Dahil sa kagagawa ninyo. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Huwag na kayo magmangmaangan pa. Huwag na kayo magkaila. Dahil tiniyak sa akin ni Sammy na kayo ang nag-hit and run sa kanyang ama. Kayo at wala nang iba. Maris, Hindi ko masisisi si Sammy na gumanti sa pamilya natin, Papa. Dahil tama siya. Napakalaki na kasalanan ninyo sa pamilya nila. At gumanti lamang siya sa inyo. Gumanti sa pamamagitan ko. Kaya naglaho ang lahat ng paghanga at respeto ko sa inyo. Wala pala akong dapat ipagmalaki kahit kanino. Dahil kayo na pinagmamalaki kong naging ama ko, ay dapat ko palang ikaya. Ikinahihiya ko kayo. Dahil wala kayong awa, wala kayong konsensya. Naging duwag kayo. Nakabangga na kayo at tinakbuhan niyo pa. Wala kayong ipinagkaiba sa ibang kriminal. Naging kriminal kayo. Nakamatay kayo dahil sa hit and run. oo! Inaamin ko! Naging kriminal ako! Nakamatay ako! Namatay ang ama ni Sammy na nabangga ng minamaneho kong delivery truck. Pero alam mo ba kung bakit ko siya tinakbuhan? Hindi dahil sa natakot akong bugbugin ng mga taong nakasaksi sa aksidente. Hindi sarili kong kapakanan ang inaalala ko. Kayong pamilya ko! Lalo na ikaw! Gusto kitang mapagtapos sa pag-aaral kaya hindi ako sumuko sa mga otoridad. Hindi ko pinanagutan ang pagkakadisgrasya ko sa ama ni Sammy. Ginawa ko ang lahat para makapagtrabaho ko sa ibang bansa, para mabigyan ko ng maginhawang buhay kayong pamilya ko at mapagtapos ka sa pag-aaral. Kung alam ko lang
Kung alam ko lang na dugo, buhay ng ibang taong kapalit ng pagpapaaral niyo sa akin, sana hindi niyo na lang ako pinag-aral. Maris! Kahit ano ang sabihin niyo, mali! Mali na nag-hit and run kayo, Papa! Libong beses ko pong gugustuhin na hindi na ako nakapagtapos sa pag-aaral. Kesa tinakasan ninyo ang dapat yung panagutan sa ibang tao. At kesa napariwara ang buhay ko! Marie! Ano yung bumagsak dito sa kwarto mo? Ha? Marie! Naku! Bakit nakahandog sa ikas sa sahig? Bumabula ang bibig mo! Ano itong butilyang ito sa tabi mo? Lason! Marie! Naglason ka! Bakit napaluha ka, Sammy? Noli, maliwanag ang dinawag sa akin ng inay. Patay na si Maris. Dead on arrival siya sa ospital. Hindi ba yun ang plano mo? Ang gusto mo? Ang makaganti sa pamilya ni Namang Ruben dahil sa pag-hit and run niya sa iyong ama? Naipaliwanag ko nga sa iyo ang maling plano ko ng pagganti kay Mang Ruben sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon mo naiintindihan na mali ang ginawa mo. Ngayong wala na si Maris. Nawala siya dahil sa ginawa mo sa kanyang hit and run! Oo! Oo, Noli. Ngayon ko lang naintindihan na mali ako. Maling-mali ang nagawa ko kay Maris. Na hindi ko siya dapat idinamay sa galit ko at sa aking paghihiganti sa kanyang ama. Dahil kung kailan ngayon wala na si Maris, ngayon ko lang naramdaman. Ngayon ko lang natiyak sa sarili ko na mahal ko siya. Sammy? Mahal na mahal ko si Maris. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit and Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Napahagulgol si Sammy sa labis na pagsisisi sa naging kasalanan niya kay Maris. Sa matinding poot naman ni Mang Ruben kay Sammy, binangga niya ng van ang binata. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mang Ruben! Yan ang dapat sa'yo, Sammy. Bakit? Bakit kita binangga? Nag-hit and run ako sa iyong ama, kaya namatay siya. Ako ang nagkasala, ang nagkautang sa ama mo. Dapat akong ginantihan mo. Siningil mo. Bakit ang anak kong dinamay mo sa galit mo sa akin? Bakit si Maris ang ginantihan mo? Bakit? Patawarin niyo ako, Mang Ruben. Sorry din, Sammy. Anong
Lulubusin ko na ang pagganti sa'yo sa pagkamatay ng anak ko. Hindi. Hindi. Huwag! Huwag, Mang Ruben! Hindi tama ang ginawa mo, Ruben. Alam ko, Em. Mali. Maling-mali na paulit-ulit kong binangga at sinagasaan si Sammy. Hanggang mamatay siya. Nagdilim ang isip ko dahil sa labis kong pamimigati sa pagkawala ng ating anak. Kaya nga, labis-labis kong pinagsisisihan ang ginawa kong paghihiganti kay Sammy. At kaya sumuko ako sa mga otoridad. Huli na. Huling-huli na ang pagsisisi mo. Dahil nakakulong ka na. At matagal kang mabibilanggo. Para pagdusahan ang krimeng ginawa mo. Dahil sa hit and run. Nawa ay inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Luceno. Musical scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Tigaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong pangyayari na hango sa tunay na buhay. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.